Good morning everyone! It's day 3 in Paris. Ito ang kanilang breakfast area. Nakasama na sa binayaran namin sa hotel. Ang food nila ay masarap and fresh. And also, they give you ginger shot. Yan yan. Ito naman ang lobby ng Belle Ami. And talagang very cozy, tahimik, mabango. Kaya masarap tumambay. Snow? So, umpisa na ng mahaba-habang lakarin. And we are on our way to a museum. Ang tawag doon ay Musée d'Orsay. At dun sa museum na yan, makikita niyo yung mga artworks or paintings nila Van Gogh, nila Manet, Renoir, Gustave, Degas, sino pa ba? Pizarro. Papakita ko sa inyo in a different video kasi para ma-appreciate nyo yung mga paintings nila. Apa? Hey. Ito ang kanilang parliament. Maraming mga dumadaan na pulis kasi yan ang mga kumbaga office ng mga politiko nila. Gusto niyo manood ng rin masarap? Pero in French. Yan ang government offices nila. I heard ang lunch break ng mga employees dito ay 2 hours. So talagang nagre-relax sila pag break nila. Yan naman yung banner ng 2024 Paris Olympics. Kitchen's closed. So inabot na kami ng after lunch, siguro mga 2 p.m. na. At itong nahanap namin na kainan kung saan kumakain yung mga locals. So maliit lang siya na place. And then nakita ko tong Coke Gout. Inaasar ko si Habi. After nun, may nadaanan kaming local bake shop. Nag-try din kami ng croissant. Masarap siya, in fairness. And then next, naglakad kami sa Galerie Lafayette para makita yung dome.
Ang Galerie Lafayette ay isa sa mga shopping centers dito sa Paris. Napakaganda, so many lights, tapos yung dome niya may glass stains, yung parang sa church na design. Yeah, nakakatuwa talaga. Ayan o, mga pulis. Okay, ano? Is that normal in Paris? Meron nga. Kasi kanina ko parang may mga delegates. Wala mo Close. Up to 7. Ito naman, natuwa lang ako kasi kaya ako kinuhanan. Pero para siyang parang pabaliktad na fountain. Yan. Instead na pataas, pababa yung water. And then, syempre, ang Louis Vuitton na daanan namin. At ang pinakamalaki dun sa left side. Diyan, sa left side, meron dyan ang building na parang suitcase ng bag ng Louis Vuitton. Yan daw yung kanilang flagship. At napakalaki nga naman. That's where I used to shop. And then, ginabi na kami, hindi pa kami nagdi-dinner, kaya dumaan kami dito sa Crêperie L'Etoile. Pasensya na, hindi ko ma-pronounce, pero puro mga crepe ang kanilang, or crepe ang kanilang ginagawa dito, or siniserve, pero gagawin nila in front of you. Napakaganda ng kanilang motif, parang may pagka-cowboy, maraming horses, parang cabin style, ganyan. Pati table, lahat, mga decors nila. And then ito, pinapanood namin kung paano siya gumawa ng crepe. Yan, si ate. 35 years na raw siyang gumagawa ng crepe para dun sa kanyang boss. Pero hindi siya masyadong makasalita ng English, kaya yung boss niya yung kausap namin lagi. Na siya din yung may-ari nung, yung boss niya ang may-ari nung creperie. Sabit na yun. Dyan sila. Sila yun. Sa sabit na rin nakakatayo yung mga loko. Tratuan. Wag na. I'm okay. Natakot, oh. Doon sa malapit na
Lourdes. Ano dyan? Okay, ito na yung pinakasadya namin talaga for today. It's the Arc de Triomphe. And ipapakita ko sa inyo mamaya yung pag-akyat namin. Para makapunta kayo dyan, you have to cross the main street and then walk through the underpass. At kailangan lang mag-ingat kayo at maraming mga gypsies. Alam nyo na, pickpocketers. And then, aakyatin nyo yan sa hagdan. 287 steps. At nakakapagod sobra. So, magdala kayo ng tubig kasi talagang matutuyuan kayo ng laway. But, the experience is all worth it. And then ito, merong flat surface na pwede kayo magpahinga to catch your breath. Tapos, after nyan, meron na naman kayong aakyatan. So, ito, talagang ang hobby ko medyo pagod na. Ayan, nagpapahinga muna siya. Nakakahingal talaga. Ako din, sobrang hiningal. Pero, yun na nga, we're after the experience. At gusto namin makita kung ano ba ang meron doon sa taas. Kaya talagang kahit na pagod motivated kaming akyatin siya. And next to this, meron na naman kayong aakyatin na stairs, pero hindi na ganun kataas. Magdala na lang kayo ng tubig. At saka kung gabi kayo pupunta, kailangan naka-sweater kasi malamig sa taas. And yeah, so after that, it's all worth it. Sabi ko nga. Yan. Ayan na, syempre, for every hard work, you get rewarded. Ayan na ang view ng Eiffel Tower na naka-light up sa gabi. And of course, ang view ng Paris at night. Napakaganda. Kaya lang kailangan namin bumaba dahil hanggang 10 o'clock lang siya bukas. So, iniintay namin yung pag-sparkle ng Eiffel Tower. Ayan na. Which happens every hour. So talagang nagtiyaga kami mag-antay and ayun naman, na pagtiyagaan namin. Kaya yan, makikita niyo nag-sparkle siya every hour. So tandaan niyo yan para pag bumisita kayo dito at gusto niyo makita ang Eiffel Tower na nag-sparkle, every hour yan at night nangyayari.